Wala akong kasalanan. Inosente ako. Alam niyo naman ang ipagpapalit para magsalo ng kapahamakan, hindi ba? Sa tabi ng balon na may hamog, may tumutubong puno ng peach. At sa tabi nito'y may punong plum na tumutubo. Nang dumating ang mga insekto, ang ugat ng peach ang kanilang kinain. Ang punong plum, ang pumalit at napahamak para sa peach. Tama. Ang buhay ko ay sinira ng nakababata kong kapatid. Kamukhang kamukha ko siya. Napakahusay talagang magpanggap ng kapatid ko. Ginoo, ginang, natagpuan na po ang panganay na binata. Loren ang pangalan ko. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan ko. Ako, ang buhay ko ay parang isang hindi kilalang taong dumaraan lang. Sa loob ng bahay, ni katiting na init ay wala akong maramdaman. Pinagdududahan ng pamilya, minumura at nilalait, at itinataboy. Kuya, maligayang pag-uwi. At ang may pakana ng lahat ng ito, ay ang ampon kong kapatid, na si Luming. Salamat, Dad. Talagang napakabobo mo. Ni simpleng bagay, hindi mo magawa ng maayos. Bakit nagkaroon pa ako ng ganitong walang kwentang anak? Bakit nagkaroon pa ako ng ganitong walang silbing anak? Anak, uminom ka pa ng gatas, para mas tumangkad ka. Salamat, Mom. Ano pang tinatayo mo riyan? Hindi mo ba nakikita sa kusina? Ang mga plato sa lababo, natambak na parang bundok. Bakit hindi mo pahugasan agad? Opo. Loren, maligayang kaarawan. Salamat, ate. Ito ang kauna-unahang regalong pangkaarawan na natanggap ko. Iingatan ko ito ng buong puso. Kapatid, maligayang kaarawan. Sa iyo ang pinakabagong modelo ng sports car. Salamat, ate. Huwag kang mag-alala. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang nag-iisa kong kapatid na lalaki. Siya yon. Buong araw siyang nagpapanggap na walang pakialam sa mundo, na parang maamo at walang bahid ng masama. Inagaw niya ang pamilya ko. Inagaw ang ama ko. Pati ang ate ko. Sa huli, nagawa pa niyang maglaso ng sinasadya na parang wala ng konsensya. At ang buhay ko ay tuluyang winasak. Si kuya ang may gawa nito. Si kuya ang naglagay ng lason. Binali pa niya ang kamay ko. Hindi ako. Si Luming ang may gawa. Si Luming ang naglagay sa baso ko ng kakaibang pulbos. Pinigilan ko siya. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari pagkatapos. Ang ama ko, ang ina ko, ang ate ko, at ang fiance ko, para sa kanilang tinaguriang si piniling anak na si Luming. Walang pag-aatubiling ipinakulong ako. Mamaya, darating ang mga pulis para mag-imbestiga. Sabihin mong ikaw ang naglagay ng lason. Hindi ako ang may gawa nito. Ikaw ang gumawa nito. Gusto mo bang makulong ang kapatid mong lalaki at masira ang buong buhay niya? Gusto mo bang makulong ang kapatid mong lalaki at tuluyang masira ang kinabukasan niya? Loren, umamin ka na. Ihintayin kitang makalabas. Pagdating ng araw na iyon, magpapakasal tayo. Palabasin niyo ako. Tulungan niyo ako. Wala akong kasalanan, napagbintangan lang ako. Loren, bilang 8,523, sentensya, 8 taon at 2 buwan. Ngayong araw, pinalalaya ka na matapos mong pagdusahan ang sentensya mo. Tandaan mo, pagkalabas mo, ang iyong at mga dokumento, ay dapat mong laging dalhin. Mag-report ka muna sa community center. Official Zhang, sa 8 taong ito, maraming salamat. Na pala, yung matagal mong ayaw makita, si Emalzeo, noong dumalaw siya sa bilangguan noong nakaraang buwan, may iniwan siyang mensahe, na kapag makalaya ka, susunduin ka raw niya. Tara na. Huwag kang lilingon, wala na rin naman akong dahilan para lumingon pa. Loren, matagal na tayong hindi nagkita. Huwag mo akong patayin. Ate Yihan, huwag mo akong iwan. Luming, anak ko, huwag kang matakot, nandito si Mama. Nasaan si Zuyihan? Bakit hindi pa siya dumarating? Loren, sa lahat ng taong ito, hinintay kita. Ako.
Yihan, nang malaman ni Luming na babalik si Luren, naging labis na hindi matatag ang emosyon niya at nagwala siya sa ospital. Huwag mo munang intindihin si Luren. Bumalik ka na agad. Kailangan ka niya. Luren, ako. CJ, sige, mauna ka na. Luren, hintayin mo ako dito. Magpapadala ako agad ng driver para sunduin ka. Kasalanan ng Luren na iyan. Napakamalas talaga. Kakalabas lang ng kulungan. Pero hindi man lang pinatahimik ang pamilya. Ba't hindi na lang siya mamatay? Ate Yihan, Huwag kang matakot. Nandito sina mama at papa. ang pulso ko. Sobrang sakit ng kamay ko. Luming. Ate Yihan, Luming. Huwag kang matakot. Nandito na ako. Ate Yihan, sa wakas, dumating ka rin. Pakakasalan mo ba ako? Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Kapag wala ka, mamamatay talaga ako. Ate Yihan. Yihan, ako si Luren. Kahit wala pa akong anuman ngayon, ipinapangako ko, nababawi ako sa iyo balang araw. Yihan, papayag ka bang pakasalan ako? Matagal ko nang hinihintay na marinig ang mga salitang iyan mula sa'yo. Papayag ako. Ang sakit. Luming, ayos ka lang ba? Kumusta ka? CJ, pinapangako ko sa'yo. Hindi kita iiwan. Luren, kahit na ikaw, ay nakalabas na sa kulungan. Ano naman? Walang magbabago. Ang lahat ng ito, ay sa akin pa rin. Sino ka ba? Ikaw na baliw. Lumabas ka agad. Bahay ko ito. Anak ako ng pamilyang ito. Ikaw. Bahay mo. Iisa lang ang anak na lalaki ng pamilyang Lu. Siya ang Master Luming. Baliw ka. Sa tingin ko gusto mo lang makapasok dito para makikain at makitira. Umalis ka na. Huwag mo akong piliting tumawag ng tao. Ano bang kaguluhan to ng ganitong kaaga? Ang ingay ninyo, miss. Sa bakuran, may isang baliw na dumating na nagpapanggap na young master. Gusto raw makikain at makitira dito. Bakit ka bumalik? Kinakausap kita. Hindi mo ba ako naririnig? Sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na dahil nakapasok ka sa pamilya. Isa ka na sa amin. Sa pamilya namin, walang lugar ang isang mamamatay tao na tulad mo. Naiintindihan mo ba? Nanay, tatay, bakit ninyo pinayagang makabalik ang taong ito? Wala akong kapatid na ganyan. Kung hindi dahil sa kanya, paano mangyayari ito sa kamay ni Luming? Bakit hindi na lang siya namatay sa bilangguan? Ayos lang ako, ate. Ang bagay na ito, matagal nang nangyari. Kaya lang, biglang may dagdag na tao sa bahay. Hindi pa ako sanay. Kung gusto niyang bumalik, hayaan na natin siya. Ang insidenteng ito ay hindi naman nabalita at hindi rin naapektuhan si Mingming. Malaki na ang pasasalamat ko roon. Lumipas na ang lahat. Basta huwag lang siyang magdala ng gulo sa pamilya. Nanay, tatay. Ayos lang po ako. Masaya ako na nakabalik si Kuya Luren. Totoo, para sa kanya, talagang masaya ako. Sa loob ng 8 taon, siguradong sa bilangguan ay nagbago na siya ng husto. Naniniwala ako kay Luren. Mingming, masyado ka talagang mabait. Hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Luren, ayos ka lang ba? Kumusta ka nitong mga nakaraan? Kamangha-mangha. Ang mga eskultura mo ay talagang napakahusay. Talaga po. Salamat po, Profesor. Pero, ang mga tauhan sa iyong mga eskultura ay palaging mukhang malungkot. Parang ikaw mismo, may gusto sana akong itanong. Bakit ganoon? Dahil, wala pang kailanman na pumuri sa aking mga gawa. Palagi ring, pinupuna ng mga magulang ko ang mga eskultura ko. Sinasabi nilang ang kapatid ko, ang tunay na may pinakamaraming talento. Bagaman hindi ko pa nakikita ang mga gawa ng kapatid mo, mahirap para sa akin na magbigay ng komento. Ngunit ang iyong likha ay napakahusay. Kapag natapos mo na ang iyong pag-aaral, kung nais mo, sumama ka sa akin sa Italia upang mag-aral ng eskultura. Makipag-ugnayan ka sa akin.
Hello, Professor. Salamat at naaalala mo pa rin ako. Nakulong ako ng 8 taon. Kung ganoon, ayaw mo na bang mag-eskultura? Hindi, Professor, nais kong. Humingi ng kalahating buwan na palugi. Pagkalipas ng kalahating buwan, ako mismo ang uwi. Para sunduin ka papuntang Italia. Kalahating buwan. Sa loob ng kalahating buwan, makakaalis na ako. Sa impyernong ito sa lupa. Sampung araw na lang ang natitira. Bangko ng Huaxia, binabati si Gilu ng maligayang kaarawan. Hindi ko na nga maalala kung kailan ang huli kong karawan na ipinagdiwang. Maligayang kaarawan, anak. Maligayang kaarawan, Salamat po, nanay at tatay. At pati ang pinakamamahal ko, Ate Yihan. maligayang kaarawan. Mingming, maligayang kaarawan. Salamat, ate. Luming, ito naman, ay espesyal kong, ipinasuyo sa kaibigan ko sa abroad, mula sa isang auction sa Italia, na mabili, bantay ng anghel. Sana ay, pagpalain ka ng mga anghel, at manatiling malusog magpakailanman. Ito ay, likha ni Professor Losha. Saan mo ito nabili? Ate Yihan. Salamat. Talagang gustong-gusto ko ito. Mabuti naman kung nagustuhan mo. Maligayang kaarawan sa'yo. Ate Yihan, napaka-maalalahanin mo talaga. Salamat. Luren. Bakit ka na parito? Kuya Luren, birthday ko ngayon. May inihanda ka ba para sa akin? Na regalo sa karawan? Tingnan mo, wala siyang dala. Hindi na kailangang mag-isip pa. Siguradong nakalimutan niya. Ang birthday mo. Wala akong maibibigay sa'yo. Luren, anong klaseng asal yan? Ayos lang, Kuya Luren. Pero, may isang espesyal na regalo na ikaw lang ang makakapagbigay sa akin. Sa susunod na buwan, ako at si Ate Yihan ay magpapakasal na, mag-engage na. Pwede ko bang makuha ang basbas mo? Lanan. Binabati kita. Luren, ikaw talaga ang gusto kong pakasalan. Mula noon hanggang ngayon. Kaya lang ngayon, wala akong magawa. Si Luming kasi ngayon, ay hindi matatag ang emosyon. Natatakot akong saktan niya ang sarili niya. Kaya, napilitan muna akong pumayag sa kanya. Pasensya na, kung sino man ang pakasalan mo, wala akong pakialam. Luren, bakit ganyan ang sinasabi mo dahil lang galit ka? May silbi ba yan? Hindi mo ba kayang intindihin ako? Si Luming tutal, iniligtas niya ang buhay ko. Siguraduhin mabantayan ng maigi ang pasyente. Sabihin agad sa akin kapag nagising siya. At saka, bantayan ang mga makina. Kapag may anumang abnormalidad, ipaalam agad sa akin. Hindi maganda ang lagay. May kidney failure ang pasyente. At kailangan agad isagawa ang kidney transplant. Kung hindi, subukan niyo ang akin. Gamitin niyo ang bato ko. Luming, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Ate Yihan, ako ito. Kahit mawala ng isang kidney, wala namang mangyayari. Luming, salamat sa'yo. Hindi kita makakalimutan. Tama na. Sino ba siya sa tingin niya? Kailangan mo pa ba siyang paliwanagan? Desidido na ito, sa katapusan ng buwang ito, ikaw at si Mingming, kailangang magpakasal kayo. Kuya Luren, totoong nagmamahalan kami ni Ate Yihan. Taos puso ko ring hinihiling, ang basbas mo, pwede ba? Binabati ko kayo at sana'y maging masaya kayo. Luren, Sa kasalukuyan, ang kondisyon ng katawan mo ay hindi talaga maganda. Ang pagkawala ng isang kidney para sa katawan mo ay malaking pasanin. Sabi mo, na ibinigay mo ang kidney mo sa clients mo. Pag-ibig, ang tindi ng kabalintunaan. Mula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Luren, nakipag-engage lang ako kay Yihan. Wala nang iba. Ganyan ka na agad ka-fragile, talagang. Peke lang pala ang sugat sa pulso mo. Panalo ako. Lubos na lubos ang panalo ko. Ikaw kailanman, hindi mo ako matatalo. Tingnan mo ang sarili mo, isinugal mo ang buhay mo para magligtas. Ginawa mo ang lahat para mapasaya ang pamilya mo. Pero sa huli,
Ano ang napala mo? Basta magpanggap akong ang pulso ko ay ikaw ang may gawa. Hindi ka na makakabangon pa. Maging pamilya man. O si Ihan. Sa huli, magiging akin silang lahat. At ikaw. Habang buhay kitang yuyurakan sa ilalim ng mga paa ko. Talaga ba? Balang araw, ang tunay mong pagkatao ay mabubunyag din. Sa tingin mo, maniniwala sila sa sinasabi mo? Hindi na mahalaga kung maniwala sila o hindi. CJ, Professor, mag-impake na ako ngayon. Tutungo na ako sa airport. Congratulations, Ihan. Ikakasal ka na sa panganay ng pamilyang Lu. Alagaan mong mabuti ang aming Ihan. Huwag kayong mag-alala. Si Ihan. Ang babaeng poprotektahan ko habang buhay. Hindi ba si Loren yan? Kakalabas lang ng kulungan, magulo pa rin. Kung ako sa kanya, matagal na akong nagtago sa kung saan. Tama. Isang taong nakulong na. May gana pang isipin ang ating Ihan. Wala talaga siyang hiya. Kuya Loren, engagement party namin ni Ihan ngayon. Siguradong babatiin at pagpapalain mo kami, hindi ba? Tingnan mo si Luming at Ihan. Talagang bagay na bagay. Parang itinadhana sa isa't isa. Perpektong magkapareha. Hindi tulad ng iba dyan. Nakakadiri talaga. May mas nakakaantig pa nga. Si Kuya Luming, nag-donate pa ng kidney para kay Ihan. Iniligtas niya ang buhay nito. Napakaromantiko. Kaya ang bagong magkasintahan, magpakita naman kayo ng lambing. Halikan! 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 Congratulations! 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 Paalam na. Sa unang kalahati ng buhay ko, maligayang pagdating sa inyong lahat, sa kabila ng inyong abalang schedule. Salamat sa pagdalo sa engagement party ng aking anak. Nakita mo ba si Loren? Hindi, wala siyang mukhang ihaharap dito. Akala ko pagkatapos ng 8 taon sa kulungan, magkakaroon man lang siya ng kaunting pagbabago. Mukhang nagkamali lang ako ng akala. Hindi man lang niya inisip kung anong klaseng okasyon ito ngayon. Ikaw, puntahan mo siya at ipatawag dito. Ayoko nga, hindi ko nga alam kung saang kwarto siya nakatira. Ikaw na ate niya, paano mo nagagampanan ang pagiging kapatid? Ni hindi mo man lang alam kung saang kwarto siya. Talagang wala kang alam. Hindi ba't doon siya nakatira sa butler? Maam. Saang kwarto nakatira si Loren? Isama mo si Xinran at tawagin mo siya rito para hindi tayo pag-usapan ng iba tungkol sa pamilya Lu. Sa atik po nakatira ang panganay na binata. Ano? Sa attic. Hindi ba timbakan iyon ng mga lumang gamit? Doon na po talaga nakatira si Loren. Noong dinala siya pabalik dito noon, may nakahanda sanang kwarto para sa kanya. Pero ito'y ginawang studio ng iskultura ng pangalawang binata. Kaya ang panganay na binata, pansamantalang sa atik muna tumuloy, mula nang kunin siya mula sa ampunan. At iwi rito, naging mailap at rebelde ang ugali niya. Hindi ko alam kung kanino niya namana ang ugaling iyon. Sa tingin ko, bagay naman sa kanya ang ate. Kapag nalaman ito ng iba, iisipin nilang inaabuso siya ng pamilya Lu. Butler, isama mo ang dalagang amo at ayusin muli ang matutuluyan niya. Miss, please. Sumunod ka na. Sige na, mabuti kang bata. Na, ako na ang pupunta, okay. Grabe naman. Para na talagang squatter ang lugar na to. Wala man lang heater, wala ring aircon. Hindi ba't si Loren ay mayabang at dominante, at isang playboy na waldas kung gumastos? Paano siya napunta sa ganitong kalagayan? Dito talaga dating nakatira si Loren. Opo, miss. Imposible naman. Ang lugar na to, matitirhan ba talaga ng tao? Ano to? Ito. Paano nangyari to? Bagay na bagay sila. Ang sarap nilang tingnan. Loren, nasaan ka na? Pwede bang tigilan mo na ang pag-iskandalo? Pag-arte lang ito ngayon. Tinutulungan ko lang si Luming sa kanyang psychological rehabilitation. Yihan. Sa wakas, pwede na akong tapusin ang kasuklam-suklam na impyernong ito at lagyan ito ng wakas. Loren, nasaan ka? Iniligtas ako ni Luming. Pero ang taong mahal ko, ikaw lang habang buhay. Pwede bang tigilan mo na ito? Pumunta tayo sa airport. Ma, pa, may nangyari kay Loren. Ma, pa, may nangyari kay Loren. Anong nangyari? Tingnan niyo muna ito.
Ano ba ang iniisip ng batang ito? Overdue na ang mga bayari na to. Paano nangyari to? Ang suwail na batang yon, hindi ba't binibigyan naman siya ng panggastos? Nga, magkano ba ang binibigay mo sa kanya buwan-buwan? 200,000 o 300,000? Hindi tama yan. Hindi ba't ikaw ang nagbibigay ng panggastos niya? Ako. Hindi ko siya binigyan ng panggastos. Naku. Kung ganon, sa lahat ng taon na to, paano siya nakaraos? Sa atik siya nakatira, at sobrang sira-sira pa. Sa loob ng napakaraming taon, ni isa sa atin ay wala man lang, na tunay na nagmalasakit sa kanya. Marso 4, 2017. Sinundo ako ni na mama at papa at iniuwi sa bahay. Kuya, maligayang pag-uwi, napakaganda ng pakiramdam. May pamilya na ako. Abril 24, napakahusay ng iskultura ng kapatid ko. Gusto ko ring maging kasing husay niya. Sa ganitong paraan, magugustuhan din ako ni na mama at papa. Oktubre 12. May talento ka ba talaga sa sining? Mas mabuting ibigay na lang ang garantisadong slot na ito sa kapatid mo. Siya ang pinakamay talento sa sining sa pamilya natin. Pero ibinigay ni Papa ang garantisadong slot ko sa kapatid ko. Ang anak namin, ganito ba talaga kahirap ang pinagdaanan niya? Oktubre 31. Naagaw na niya ang garantisadong slot ko. Pero ayaw pa rin niya akong tigilan. At hindi siya nag-atubiling lasunin ako. Butler. Dalhin mo ang sabaw na manok na ito sa lalaking nasa atik at ipainom mo sa kanya. Tandaan mo, kailangan mong personal na makitang iniinom niya ito. Ano nang problema sa sabaw na ito? Bakit mo inaalis? Ma'am, utos po ito ng pangalawang binata na ipadala sa panganay na binata. Hindi karapat-dapat uminom ng sabaw ang suwail na anak na yon. Ihain mo na lang sa amin. Lintik, ang sabaw na para kay Luren. Paano nila nainom? Luren, napakaswerte mo talaga. Hindi ako naniniwala na ang swerte mo, Luren, ay mananatiling ganyan palagi. Nang mabigo siyang patayin ako sa unang pagkakataon, sinubukan niya akong patayin muli. Lumeng, ano ang inilalagay mo sa baso ko? Nadiskubre mo pa rin pala, 8 taon ka nang nawala. Bakit bigla ka pang bumalik? Bakit hindi ka nalang tuluyang namatay? Ano ang sinasabi mo? Wala kang silbing basura. Bakit ikaw ang makakakuha ng slot para sa direktang pagpasok sa King Bay Academy of Fine Arts? Bakit? Ang kamay ko. Lumeng, ayos ka lang ba? Luren, ano ang ginawa mo sa kapatid mo? Lumayo ka sa kanya. Ako, hindi ko alam. Azi. Ano ba talaga ang nangyari? Si kuya ang naglagay ng lason. Binali pa niya ang kamay ko. Hindi ganoon. Si Luming ang naglagay sa baso ko ng kakaibang pulbos. Pinigilan ko siya. Hindi ko alam kung bakit nauwi sa ganito. Kapag may dumating mamaya, sabihin mong ikaw ang naglagay ng lason. Hindi ako ang may gawa. Gusto mo bang makulong ang kapatid mo at masira ang buong buhay niya? At sa huli, ako ang nakulong kapalit niya. At tuluyang naging isang daga na namumuhay sa maruming kanal. Marahil kailanman ay hindi nila itinuring na pamilya, noon, ngayon, at sa hinaharap, hinding-hindi ako makakaramdam ng pagmamahal sa pamilyang ito. Ang lahat ng pagmamahal nila ay ibinigay nila kay Luming. Yihan. Aalis na ako. Maaari na rin niyong isipin, napatay na ako. Sana'y humaba ang buhay niyo at manatiling malusog. Naway maging masaya sina Luming at Zuyihan, at mamuhay ng puno ng ligaya. Umaasa ako, na sa buhay na ito ay hindi na tayo muling magkikita. Tatay, nanay, siguradong walang mangyayaring masama. Malaki na si kuya, wala talagang mangyayari sa kanya. Huwag kang mag-alala. Luren. Nasaan ka, Luren? Sige na, sagutin mo ang tawag. Yihan. Kung gusto mong hanapin si Luren, mas mabuting tingnan mo muna ito. Luren. Si Luren ang nag-donate sa akin ng kidney.
Ano ba talaga ang nangyayari? Luming, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang nag-donate sa akin ng kidney. Ikaw ba o si Luren? Ako ang siguradong nag-donate sa'yo. Yihan, Kung ganoon, ito, paano mo ipaliliwanag? O kaya naman, pumunta ka ngayon din sa ospital at magpa-check ka. Ilang kidney ba talaga ang mayroon ka? Yihan, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Luren? Sa kanya? Ano nga ba ang ginawa ko kay Luren? Sa loob ng maraming taon, ngayon ko lang napagtanto na napakarami ko palang nagawa para saktan si Luren. Sa loob ng maraming taon, lagi kaming nagkulang kay Luren. Kung hindi ko lang siya naalala ngayon, hindi namin malalaman na sa atik pala siya nakatira, wala siyang panggastos sa buhay, at ni minsan ay hindi inalagaan. Si Luren, ang batang iyon, baka may magawa siyang masama sa sarili niya. Hindi. Huwag kang mag-alala. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kaya ko nasaktan ang lalaking pinakamamahal ko kapag may nangyari kay Luren. Hindi kita patatawarin. Luren. Sige na, sagutin mo ang tawag. Luren, nasaan ka ba talaga? Nahanap na. Sabi ng kaibigan ko sa akin, nasa paliparan si Luren. Sa paliparan, halika na. Bilisan natin at hanapin siya. Halika na, bilis, sa airport. Matagal akong nagpanggap. Pero ngayon, totoong masakit na. Luren, hindi kita palalampasin. Luren, ano pa ba ang itinatago mo sa akin? Yihan, magmaneho ka pa ng mas mabilis. Luren, matagal na tayong hindi nagkita. Namiss kita ng husto. Ako man ay labis kayong namiss. Professor, Hayaan mong ipakilala ko sa iyo, ang aking ampon na anak na babae. Shen Suwan, kumusta, Luren? Madalas kang ikwento ng nanay ko. Ngayon, sa wakas nakita rin kita. kumusta, Suwan? Pero, simula ngayon, wala nang Luren. Ang pangalan ko ay Gauche. Kung gayon, maaari bang magtanong, mahal na Ginoong Gauche, handa ka na ba na pumunta sa Italia? Lanan. Simula ngayon, magsisimula ako sa isang ganap na bagong lugar, sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan, at sisimulan ng isang panibagong buhay. Luren, hintayin mo ako. Siguraduhin mong hihintayin mo ako. Nga pala, Gauche, ngayong malayo ang biyahe mo, nakapagpaalam ka na ba sa pamilya mo? Ang pamilya ko. May pamilya ba ako? Baka ngayon, hindi pa nila alam na umalis na ako. Wala akong pamilya. Luren, anak ko, nasaan ka, anak ko? Luren, nasaan ka? Pasensya na, pero, Gauche, kung sa hinaharap ay, kung mamimiss mo ang lugar na ito, ako at ang nanay mo, sasamahan ka naming bumalik dito taon-taon. Salamat, Suwan. Pero dito, wala na akong anumang dahilan para panghinayangan. Luren, anak. Nasaan ka na, anak? Luren, nasaan ka na? Luren, nasaan ka? Luren. Sabi nga nila, walang bagong mabubuo kung walang masisira. Umaasa ako na magugustuhan mo ang buhay sa Italia. Flight DV 3786 ay malapit nang lumipad. Anak, Luren. Mga bata, handa na ba kayo? Aalis na tayo. Pumasok na tayo. Kapatid. Anak, kapatid, pumasok na tayo. Makikiraan po, pumasok na tayo. Anak, Luren. anak, kapatid. Luren. Paalam na. Luren. Pumasok na tayo. Kapatid. Luren. Sorpresa. Nagulat naman ako. Maligayang kaarawan. Halika, maupo ka.
Nga pala, hindi ba pareho kayong may mga asikasuhin? Professor, may klase pa po kayo. At si Suwan naman ay may mga trabaho pa sa kumpanya. Alaynan, ano pa bang bagay ang mas mahalaga kaysa sa kaarawan mo? Ngayong araw, dobleng saya ang hatid nito. May isa pa kaming magandang balita. Kakatanggap lang namin ng tawag mula sa Florence Academy of Fine Arts. Tumawag sila para imbitahan kang pumunta roon. Magdaos ng isang personal na eksibisyon ng iskultura. Talaga? Napakaganda naman. Kung ganoon, nais kong batiin ang ating Gauche na sana'y maging isang internationally kilalang artista. Tagay. Noong mga panahong iyon, sigurado ang pamilya Lu na wala akong talento sa sining. Pero ngayon, sa pagbabalik-tanaw, ang hindi ko pagpasok sa Kinbei Academy of Fine Arts ay hindi naman pala dapat panghinayangan. Ngayon, pinatunayan ko sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan na mali silang lahat. Kung tutusin, ang pamilya mo, 1 taon ka na nilang hinahanap. Hindi. Si Loren ang hinahanap nila. At ako si Gauche. Sa narinig kong sinabi mo, gumaan ang loob ko. Sa totoo lang, hindi ko sana ito ibibigay sa'yo. Ano yon? Ang pamilya Lu at ang pamilya Zhou ay magkasamang magdaraos ng isang eksibisyon ng sining at mag-imbita ng isang internationally kilalang iskultor. Para personal na dumalo si Gauche, siguradong para kay Luming ito upang sa pamamagitan ng isang internationally kilalang iskultor at kanyang mga puna ay matulungan si Luming na mapataas ang kanyang reputasyon. Walang kwenta. Kung ganoon, itatapon ko na ito. Hoy! Hindi ko pa sinasabing hindi ako pupunta. Huwag naman, mukhang mas mabuti ngang itapon ko na lang. Sige, pupunta ako. Para sa kapatid kong minsang nagpabilanggo sa akin. Sa pagkakataong ito, kailangan kong pumunta. Kakatanggap lang namin ng email mula sa Kimeng Group. Pumayag silang makipagtulungan sa atin. At bukod pa roon, pumayag din si Gauche na dumalo sa iyong solo exhibition sa susunod na linggo. Talaga ba? Isa siya sa pandaigdigang mundo ng sining. Isang kilalang bagong bituin. Talaga bang dadalo siya sa personal kong art exhibition? Idolo ko siya, Papa. Anak, sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng art exhibition, makikita mo na siya, basta't gusto mo. Si Papa, gagawin ang lahat para maibigay yon sa'yo. Salamat, Pa. Ma. Sana nandito rin si Loren. Mahilig din siya sa sculpture. Noong mga panahong iyon, kung hindi natin, ibinigay ang garantisado niyang slot. Kay Mingming, baka kaya, hindi siya umalis? Lene, huwag mo nang banggitin ang Suwail na anak na yon. Halos 1 taon na, ni balita wala man lang. Hindi ko alam kung nasa labas pa ba siya. Zhao Zhenhua. Hayaan mo na, isipin na lang natin na ang pamilya Lu ay walang ganitong anak. Pa, Ma, huwag na kayong masyadong malungkot. Nandito pa naman, ang mabuting niyong anak. Hindi ko kayo iiwan. Ginagawa pa rin nila ang ganito, napakaluma na ng estilo. Minsan ka lang bumalik, syempre dapat en grande. CJ, ikaw ang masusunod. 1 taon na. Impyerno, nandito na ako, panahon na para maningil. Chairman Zhao, Madam Zhao, naghihintay na rito ang mga mamamahayag. Dito po, pakiusap. Pa, Ma, mauna na kayong mag-asikaso. Sakto lang, gusto ko ring maglibot mag-isa. Presko rito, may masakit ba o hindi komportable sa pulso mo? Sabihin mo agad sa amin, ha? Huwag kayong mag-alala. Ako ngayon, isa ng matatag at responsable, na tunay na lalaki. Tara na. Mag-iingat kayo. Si Gauche ba iyon? Si Gauche nga, ang gwapo niya. Pwede po bang magpa-autograph? Siyempre, Pwede po ba tayong magpa-picture? Matagal na kitang hinahangaan. naman. Sir Gao, sa wakas. Sir Gao, gusto ko sana. CJ. Loren, anong ginagawa mo rito? Loren, anong ginagawa mo rito? Paumanhin po, sir. Nagkakamali po kayo ng tao. Ikaw talagang walang kwenta. Anong ipinunta mo rito? Agawin mo ba sa akin sihan? Gino, maghinay-hinay ka naman. Bakit ka bumalik? Bakit mo ginawa to? Sino siya? Ano nang ginagawa niya? Nakakahiya naman. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang young master ng pamilya Lu. Ang young master ng pamilya Lu. Mingming, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Sino ang may gawa nito? Sino ang gumawa nito? Loren, Anak, ikaw, anong ginagawa mo rito? Loren, saan ka napunta nitong mahigit 1 taon?
Alam mo ba kung gaano kita katagal hinanap? Tatay. Nanay, gusto ko lang namang si Kuya Loren, na umuwi na agad, nadala lang ako ng emosyon. Hindi ko inaasahan na si Kuya Loren, ay hindi ako kikilalanin. Sinaktan pa niya ako. Luren, mabuti lang ang intensyon ng kapatid mo. Ikaw talagang suwail na anak, 1 taon ka nang hindi umuwi. Pagbalik mo, sinaktan mo agad ang kapatid mo. Paumanhin, mukhang napagkamalan niyo ako, na ibang tao, na nagngangalang Loren, pero hindi ako. Ang Loren na tinutukoy niyo, Gauche ang pangalan ko. Impossible, hindi maaari. Paano ka magiging ang idolo kong si Gauche? Anak, umuwi na tayo. 8 taon kang nakulong. Napabayaan mo ang pag-aaral mo. Paano ka magiging ang nasa mundo ng eskultura na art rising star na si Gauche? Tama, kapatid. Huwag ka nang magbiro. Umuwi na tayo. Bilang isang pamilya, babawi kami sayo. Maaari ba? Ganyan ba talaga ang pamilya Lu? Walang pakundangan at hindi makatwiran. Sinabi ko na, ako si Gauche, hindi ko kilala ang lalaking tinatawag ninyong Loren. Kahit na siya at si Luren ay magkahawi. Pero, magkaiba ang kanilang ugali. Nagkamali nga ba tayo? Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw si Luren. Lumayo kayo. Sinabi ko na, hindi ako ang taong iyon. Kung magpapatuloy pa kayo, sa walang katuturang panggugulo, huwag niyo akong sisihin kung hindi na ako magtimpi. Impossible. Maliban na lang kung papayagan mo akong makita. Ang baywang mo, siguradong naroon pa. Ang peklat mula nang ibinigay mo sa akin ang isang kidney. Ipakita mo sa akin. Ano ang ginagawa mo? Ayos ka lang ba, Yihan? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sino ka ba? Ano ang karapatan mong manakit ng tao? Ako ang ahente ni M. Gauche, ang kanyang manager. At ako rin ang, ng Kiming Group, General Manager. Naglalakas loob kayong kay M. Gauche, na ganyan kawalang galang. Gusto ba ninyong maging kaaway ang buo? Kiming Group. Ah, kaya pala. Ikaw pala si Emma Shensuan. Pasensya na po. Mukhang, may hindi pagkakaunawaan lang dito. Mag-ingat kayo sa mga kilos ninyo. Luren, hindi ba talaga ikaw? Sinabi ko na, ako si Gauche. Hindi ko kilala. Ang taong binabanggit niyo, si Emma Loren. Paanong magkakaroon ng ganitong pagkakataon sa mundo? Magkamukha talaga. Si Elson, imbestigahan mo nga itong si Gauche. Opo. Masakit ba? Ang lakas pa ng pagkakatama mo. Hindi naman. Sobrang satisfying nga. Anong problema? Bakit bigla kang natahimik at parang malungkot? Sumasakit na ba ang kamay mo? Hindi ah. Kanina kasi, habang kinukwento mo ang tungkol sa pamilya mo, kung paano sila, naisip ko na agad, na sobra sila. Pero ngayong nakita ko mismo, doon ko lang talaga naintindihan kung anong klaseng buhay ang tiniis mo noon. Ayos lang, nasa nakaraan na ang lahat ng iyon. At saka, hindi naman sila kailanman naging tunay kong pamilya. Ikaw at ang propesor, ang tunay kong pamilya. Hello po. Hello, Teacher Gao. Ako ang ina ni Luming. Kanina, noong, sa art exhibition, talagang, labis kaming nagkulang sa inyo. Masyado kang kamukha ng aking panganay na anak na lalaki. Kaya, nauwi ito sa napakalaking pagkakaunawaan na mali. Kung may gusto kayong sabihin, sabihin niyo ng direkta. Bilang paghingi ng paumanhin, ang buong pamilya namin ay nais kayong imbitahan sa aming tahanan bilang panauhin. Maaari na rin po ninyong magabayan ang iskultura ng aking anak. Malaki po ang paghanga niya sa inyo. Umaasa kami na kayo ay magbigay karangalan sa aming munting tahanan. CJ. Hindi. Bakit ka pumayag agad? Sa China, may isang pinakatradisyonal na handaan. Anong handaan? Hongmen Banquet. Alam mo pala, pero pupunta ka pa rin? Matagal na akong hindi nakakabalik. Sa lugar na yon, medyo nami-miss ko rin kung tutuusin. Pumayag siya. Ma, kung gagawin natin ito, tama ba talaga? Eh, Kuya Loren, iniwan ang pamilya at naging suwail sa mga magulang. Ngayon, ayaw pa nga niyang kilalanin ang sarili niyang pagkakakilanlan. Ginagawa natin ito para siya ay makauwi na ng mas maaga. Tama ang sinabi ni Mingming. Gauche, siya nga ba talaga si Loren? Sir, dumating na po si Ginoong Gao. Ang pagdating po ni Ginoong Gao sa aming tahanan ay nagdulot sa buong pamilya namin ng malaking karangalan. Guru Gao, sa pagpunta niyo rito, talagang labis akong natutuwa. Pakitignan naman po, kumusta po ang gawa ko? Pakiusap po. Ano bang ginagawa mo? Sa tingin ko, ikaw ay walang talento sa sining, magulo at walang kaayusan ang mga linya, walang kahit anong daloy, at nibahid ng estetika, para lang itong gawa ng bata. Isang basta-bastang dudo, wala ni katiting na, ritmong artistiko, ang mukha ng tauhan, ay baluktot ang mga tampo, at lubhang sablay ang proporsyon, walang buhay ang mga mata, at kakaiba ang ekspresyon. Parang, sa pilitang binaluktot, para magmukhang ganito, ang postura ng katawan, ay matigas at hindi magkakatugma. Parang ginamitan ng panlabas na puwersa, para piliting hubugin ng ganito, isang nakakaasiwang posisyon, hindi nito na ipakita kahit kaunti, ang dapat na sigla,
halaga, at buhay. Sa kabuuan, hindi lamang nito nabigo na ipakita ang isang eskultura, ang nararapat na artistikong alindog, kundi nag-iwan pa ng impresyong ito ay magaspang at mababang uri. Talagang mahirap itong iugnay sa isang tunay na likhang sining. Ikaw, ano bang alam mo? Sinasabi mong wala ako. Talentong artistiko. Napakatawa naman. Guru Gao, maaari po ba ninyo bigyan pa siya ng gabay sa eskultura ng anak namin? Kung hindi man maganda ang pagkakaupit niya, may tuturo ko pa siya. Pero kung siya mismo ay isang latak na putik, wala na ako. Ikaw, Guru Gao, pakisuyo pong lumipat at maupo sa may sofa. Nagpahanda ako ng prutas at mga merienda para sa inyo. si Loren ay sa pollen, may matinding allergy. Kapag sa mga bulaklak, siya ay masyadong lumapit. Tiyak na mabubunyag ito, gaya ng inaasahan. Ngayong araw, naglagay sila sa loob ng bahay ng napakaraming sariwang bulaklak para lang subukin ako. Kung may allergy na ako sa pollen, gagamitin ito para patunayan ang pagkakakilanlan ko. Hindi na kailangan, dito na lang ako tatayo at maghihintay. Mukhang hindi naman siya allergic sa pollen, kaya hindi siya makalapit. Ano? Kuya Loren, Loren, matagal ko nang alam na ikaw ito. Nagpalit ka ng pangalan bago bumalik. Ano ba talaga ang balak mo? Hindi ko inasahan na kayo ay medyo bastos, pero maganda ang napili niyong mga bulaklak. Ito ang hinihingi mo, gamot sa allergy. Salamat, Suwan. Desidido ka na ba talaga na pumunta? Huwag kang mag-alala, ang mga pakana nila, hindi na kailangang hulaan. Alam na natin kung ano yon. Talagang, nasa inaasahan ko nga, nakakainip. Makikigamit lang ako ng banyo. Guru Gao, ano yon? Mayroon pa akong ibang mga obra na nais kong ipasilip sa inyo. Sana, hindi katulad ng kanina, na ganoon kasama ang pagkakagawa. Sige, pangunahan mo ako. CJ. Guru Gao, mayroon akong kuya na kamukhang kamukha mo. Tinitingnan niya ako bilang inampon lang ng pamilya Lu, kaya minamaliit niya ako, at palagi niya akong pinapahirapan. Nagnanakaw siya ng pera sa bahay, at sinisira ang mga eskultura ko, at araw-araw pang nakikipag-away kina mama at papa. Sabihin mong hindi natin siya mahal. Pero kami, taimtim na iniisip ang ikabubuti niya. Gusto naming maramdaman niya ang pagmamahal namin. Hindi ba ito ang dati kong eskultura at mga sketch? Paano niya naungkat ang mga ito? Kaya Guru Gao, kanina nga, napalabis ako. Sana po ay mapagbigyan nyo. Pero, sa palagay ko naman ay, hindi niyo ito masyadong papansinin. Tutal, hindi naman kayo, ang kuya kong iyon, hindi ba? Hindi ko ito indahin. Pero, ang mga sakit na dinanas ko noon, pagbabayarin ko kayo, isa-isa walang palalampasin. Natural lang iyon, ang mga eskultura rito, ay maayos naman. Gauche, Gauche, ayaw mo talagang aminin na ikaw si Loren, hindi ba? Kung ganoon, maghintay ka na lang na masira ang pangalan at reputasyon mo. Mga estudyante, ngayong araw ay may karangalan tayo. Maanyayahan, ang isang artistang kagagaling lang sa Italia. Isang kilalang maestro, si Gauche. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Wings of an Angel, ang marahil ay pinakamalaki kong pinaglaanan ng puso at dugo. Isang obra, mula nang ako'y 16. Sinimulan ko na ito, upitin ng paulit-ulit, pero hindi ako kailanman nasiyahan, hanggang sa umalis ako ng bahay, at nagtungo sa Italia. Doon ko lamang ito tunay na natapos. Gauche, narinig kong ang iyong Wings of an Angel ay pinaghihinalaang plagiarized. Totoo ba ito? Ano ang ibig mong sabihin? Plagiarism. Maaari ko bang itanong, kanino ako nangopya? Ako. Luming, kapag nagsasalita ka, dapat may ebidensya. Siyempre, may ebidensya ako. Ito ang aking mga sketch na line drawing. Hinihiling ko sa inyong lahat na maging saksi, at ibalik sa tunay na may akda, ang kanyang dangal. Ang structural sketch na ito ay halos magkapareho. Sigurado ako, ang mga sketch na ito ay tiyak na Wings of an Angel ay gawa ng iisang tao. Palagi kong itinuring ang eskultura bilang buhay ko mismo, pero hindi ko inasahan na ang obrang pinaglaanan ko ng dugo at pawis ay kokopyahin lang ng iba. Napakasakit at nakapanghihina ng loob. Pati ang professor ng Sculpture Academy ay ganoon ang sinabi. Mukhang si Gauche ay talagang napatunayan ng ngopya. Kawawa naman si Luming, ang sarili niyang obra ay naging daan sa kasikatan ng iba. Kung umatras si Gauche sa mundo ng eskultura, Hindi pa rin nila dapat malaman na ako si Loren. Mukhang magkakaproblema na. ngayong araw, ang kilalang eskultor mula sa abroad, si Gauche, ay dumating sa ating lungsod upang magbigay ng lecture sa King Bay Academy of Fine Arts. President Zhu, ito po ang ipinahanap ninyo tungkol kay Gauche. Lahat ng impormasyon.
Siya nga. Siya talaga iyon. Ayon sa ulat, ang kinatawang obra ni Gauche, Wings of an Angel, ay pinaghihinala ang plagiarize mula sa obra ni Luming. Ibig sabihin kinopya si Luming. Ano na kalokohan ito? Gauche, ang ninakaw mo ay hindi lang isang obra, kundi ang buong buhay na dapat ay akin. Ang lahat ng nasa iyo ngayon ay dapat sa akin. Magnanakaw si Gauche, ay boycott si Gauche. Ibalik ang lahat na pag-aari ni Luming. Sa kanya, ay boycott siya. Lahat, kumalma muna kayo. Mapapatunayan ko na ang T-Wings of the Angel ay tunay na si Gauche, ang mismong gumawa nito, at ako mismo ang nakasaksi nito. Ikaw ang manager ni Gauche. Siyempre, kakampihan mo siya. Sino ang nakakaalam kung kayong dalawa ay may kung anong relasyon sa likod ng lahat? Kung hindi, si Professor Lo siya. Bakit kanya labis na pinapahalagahan? Huwag kang magsalita ng walang basihan. Luming, hindi kita papayagang magpakalat ng paninira. Shen Suan at si Professor Lo siya. Kita nyo, tama ako, di ba? Napahiya at nagalit na siya. Kaya pala sila ay magkakutsaba. Lumayas kayo sa mundo ng eskultura. Lumayas kayo. Lumayas kayo sa mundo ng eskultura. Lumayas kayo. Lumayas, nga pala, President Xu. May isa pa na napakahalagang bagay. Sinadya kong imbestigahan ang medical records at ang mga tala ng customs. At nalaman ko na si Im Luren at si Im Li Gauche. Ang mukha, fingerprints at blood type ay 100% na magkapareho. Luren, ngayon wala ka ng paraan para itanggi pa ito. Ihanda ang sasakyan. Pumunta tayo sa King Bay Academy of Fine Arts. Kaya pala sila ay pare-pareho lang kayong lahat. Lumayas ka sa mundo ng eskultura. Lumayas ka, lumayas ka. Lumayas ka sa mundo ng eskultura. Lumayas ka, lumayas ka. Tumigil kayong lahat. Luming, sinasabi mong, kinopya ko ang mga sketch mo. Ano ang ebidensya mo? Para patunayan na ang mga sketch na ito ay ikaw ang gumuhit. Ang mga sketch ko, iyan ang ebidensya. Luren, gagamitin ko talaga ang sarili mong gawa para pabagsakin ka. Talaga? Kung ganun, may lakas ka ba ng loob na makipagpaligsahan sa akin? Bawat eskultor ay may sarili niyang natatanging pananaw sa sining at sariling dalaw ng kamay. Walang sinuman ang kayang gumaya ng 100%. Luming, may lakas ka ba ng loob na sa harap ng lahat ay ang sinasabi mong kinopya ko ay eskultahin mo ngayon din? Sa tingin mo ba hindi ko kaya? Hindi ako duwag. Tingnan niyo silang dalawa habang lumilikha. Ibig bang sabihin ang eskulturang ito ay talagang gawa ni Gauche? Pala si Luming, ang totoong manloloko. Napakakapal ng mukha. Na. Tama. Ang totoo ay hindi maikupublik. Ang peke ay hindi kailanman magiging totoo. Ito ang tinatawag na pagbuhat ng bato para ihampas sa sarili mong paa. Ginoong Luming, tandaan mo iyan. Pasensya na po, Guru Gao. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po kayo dapat siniraan. Guru Gao. Ay. Pasensya na po, Guru Gao. Alam kong galit na galit kayo. Pero, hindi rin niyo dapat ginamit ang ganitong paraan. Magiganti ka sa akin. Ang kanang kamay ko, may sugat na talaga. Sa ginagawa mo, gusto mo ba akong tuluyang mapilayan? Ang ginawa ni Luming ay talagang mali. Pero ang pananakit mo ay sobra na. Tama nga, Gauche. Masyado kang may katuwiran. Pero hindi ka marunong magpatawad. Luren, sa pagkakataong ito, kahit tumalon ka pa sa ilog Huanghe, hindi mo pa rin malilinis ang pangalan mo. Bakit ka nagsisinungaling? Sa loob ng maraming taon, patuloy mong ginagamit ang ganitong karumal-dumal na mga pakana. Luming, napakababaw ng mga galawan mo. Tumahimik kayong lahat. Hindi ba ito ang Zhu Group at ang presidente nitong si Zhu Yihan? Isang tunay na mayaman at magandang dalaga. Narinig ko noon na siya ang dating fiance ni Luming. Mukhang tapos na si Gauche ngayon. Ate Yihan, inaapi nila ako dahil mas marami sila. Ang sakit ng kamay ko. Luming, humingi ka ng tawad kay Gauche. Anong nangyayari? Zhou Yihan, pinagpapatawad si Luming kay Gauche. Nga. Posible kayang si Zawihan at si Gauche ay may espesyal na relasyon. Ate Yihan, ako si Luming, at gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya. Siya ang may kasalanan at ayaw magpaawat. Tumahimik ka agad. Dalhin ninyo siya. Huwag ninyo siyang hayaang mag-iskandalo rito. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Sandali lang. Ginoong Luming, hindi ba? May nakalimutan ka pa. Hindi mo pa naipapaliwanag kung bakit ang sketch ko ay napunta sa iyo. Hindi mo naman yun ninakaw, di ba? Luming, talagang napakabobo mo, parang baboy. Kanina, sadyang, kinuha ko ang sketch para makuha ang atensyon mo. Dahil tiyak na, gagawa ka ng paraan para manggulo. At nangyari na ang inaasahan ko. Ang kinahinatnan mo ngayon, ay sarili mong kagagawan. Anong pinagsasasabi mong kalokohan? Hindi ako nagnakaw.
Tungkol sa bagay na ito, kapag natapos ko na ang investigasyon, bibigyan kita ng makatuwirang paliwanag. Sa pinsalang naidulot sa iyong reputasyon, ang zoo group namin ay magbibigay ng nararapat na kompensasyon. Kung ganoon, asa ako sa iyo, Miss Zhu. Umalis na tayo. Luren. Alam ko, ikaw si Luren. Paumanhin, hindi ko alam kung ano ang sinasabi ni Miss Zhu. Impossible. Sinuri ko ang records mo sa customs, at pati ang medical records mo, ang blood type mo, mga facial features at fingerprints mo at ni Luren, ay eksaktong magkapareho. Alam kong nagkamali ako, Luren. Alam ko na ang lahat. Pwede ka bang bumalik? Talagang alam kong nagkamali ako. Sa isang taon na wala ka, araw-araw akong nagsisi. Ulitin ko. Gauchi ang pangalan ko. Patay na si Luren. Ikaw kasama ang pamilya Lu ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Hindi ko hinihiling ang kapatawaran mo. Gusto ko lang magbayad sala sa iyo. Magbayad sala. Paano ka magbabayad sala? Ibabalik mo ba ang kidney ko? O papasok ka rin sa kulungan? At magdusa roon ng 8 taon? Patawad. Nagkamali ako. Pero mahal pa rin kita, Luren. Pero hindi na kita mahal. Ngayon, si Suwan ang mahal ko. 1 taon na kaming magkasintahan. Magpapakasal na kami ngayong taon. Impossible. Hindi ako naniniwala. Sinasadya mo lang akong gantihan, hindi ba? Miss Zhou, kung talagang gusto mo na maging mabuti ito para sa ating dalawa, pakiusap, huwag mo na akong gambalain. May sarili kang buhay at may sarili akong kinabukasan. Matagal na tayong hindi magkapareho ng landas. Miss Zhao, pinapayuhan kitang huwag nang gawin ang ganito. Nakakababang asal. Tumabi ka. Bakit biglang? Pinagtatanggol ni Zuihan si Gauche. Posible kayang alam na niya ang tunay nitong pagkakakilanlan. Tingnan mo ang kaguluhan ginawa mo ngayon. Ang dangal ng pamilya Lu. Sinira mo ng tuluyan. Ming, napaka-irresponsable mo. Nagpunta ka pa talaga sa paaralan nila para mag-eskandalo. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Tatay. Nay, dinala ko ang mga sketch ko sa paaralan para subukin ang pagkakakilanlan ni Gauche. Masyado siyang kamukha ni Kuya. Gusto ko talagang siya na si Kuya. Sa ganoon, makakapagmakaawa ako sa kanya na bumalik at mabawi ang pagkakamali ko. Naku. Bakit mo sinasaktan ang bata? Ang Luren na yon. Isa lang siyang walang utang na loob. Ikaw naman, simula ngayon, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. Ming, pasensya ka na. Nagkamali kami ng akala sa'yo. Nay, huwag mong sabihin yan. Ako ang nagpalpak. Hindi ko inaasahan na si Zoihan. Tinulungan pa niya si Gauche. Siguro iniisip ni Ihan na ang itsura niya ay kamukhang-kamukha ni Luren. Kaya siguro, Kung siya nga talaga ang walang utang na loob na si Luren, at ganito pa siya ipinagtatanggol ni Zoihan, puputulin ko talaga ang lahat ng pakikipagtulungan sa Zoo Group. tama na. Maaari bang, guni-guni ko lang ito. Bakit si Luming, na tila ipinagtatanggol si Luren sa lahat ng oras, pero sa bawat salitang binibitawan niya, lalo lang niyang pinagagalit sina mama at papa kay Luren? Yihan, anong nangyari? Bakit ang dami mong nainom? Sinran. Namimiss ko na si Luren. Namimiss ko rin ang kawawa kong kapatid. Hindi ko alam kung nasaan na siya. At kung maayos ba ang kalagayan niya. Nasa Jiangxi lang si Luren. Yihan, huwag mong sabihing iniisip mo pa rin na si Gauche ay si Luren. Magkamukha lang silang dalawa, pero magkaiba ang ugali nila. Huwag ka nang uminom, sobra ka na sa inom. Sinran, maniwala ka sa akin. Si Gauche talaga si Luren. Bakit ka ganyang kasigurado? May ebidensya ka ba? Siya talaga si Luren. Hello, maaari ko bang malaman kung saang kwarto si Gauche? Paumanhin, hindi ko pwedeng ibunyag ang impormasyon ng bisita. Ako ang tunay niyang ate. Sabihin mo na sa akin. Pasensya na, may bilin mismo si Emit Gao na kung may magpakilalang, kamag-anak niya na naghahanap sa kanya, hindi sila papapasukin. CJ, kung ayaw mong sabihin sa akin, ako na mismo ang hahanap sa kanya. Hoy, sandali. Hoy, ma'am. Papasukin niyo na po ako, dali. Kumalma po muna kayo, ma'am. Makipagtulungan po sana kayo sa amin.
Kung ganoon, maaari ba kitang pakiusapan na ipaabot ito sa kanya? Maaari ba? CJ, Si Zawihan, mukhang totoong nagsisisi na siya. Alam na niya ang pagkakamali niya. Ikaw ba sa kanya? Kahit kaunti, wala ka na talagang nararamdaman? syempre wala na. Siya at ang pamilya Lu. Wala akong patatawarin kahit isa. Ako na ang magbubukas ng pinto. Ano to? Ang alam ko, wala naman kaming in-order na cake. May isang ginang na nagngangalang. Luxinran ang umorder nito. Pinapasabi rin niya kay Emmy Gauche. Maligayang kaarawan. Umaasa rin siyang makakauwi kayo para ipagdiwang ito kasama ang pamilya. Kaarawan. Pero ang alam ko, hindi ngayon ang birthday mo. Birthday ngayon ni Loren. Loren, maligayang kaarawan. Ito, Yong, sabi mo noon kapag kumita ka na ng pera. Ito ang pinakagusto mong bilhin. Isang Richard na relo. Regalo ko sa'yo. Kaya ko nang kumita ng sarili kong pera at bilhin ang mga gusto ko. Ang bagay na yan, ibigay mo na lang kay Luming. Miss Liu, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. At huwag mo na ring sayangin ang oras mo sa akin. Loren, ganyan ka na ba talaga kalamig at walang awa? Loren, babawi ako sa'yo, pangako. Ano nang nangyayari? Si Ihan, abala ba siya nitong mga nakaraang araw? Birthday ni Mingming, taon-taon naman siyang pumupunta. Ano bang nangyayari ngayong taon? Pupunta na naman kaya si Ihan, kay Gauche. Ako na ang hahanap sa hambog na batang yon. CJ, pusang lumapit sa amin. Sinira mo ang kinabukasan ng Mingming namin at inudyukan mo pa ang alitan niya. Kay Ihan, may gana ka pang magpakita rito. Hindi kayo tinatanggap ng pamilya Lu. Butler, ihatid ang mga bisita palabas. Umalis na kayo agad. Gauche, dumating ka na. Halika na. Magsisimula na ang birthday banquet. Ikaw na lang ang hinihintay. Ano? Mingming. Mag-ingat. Ikaw ang nag-imbita sa kanila. Bakit ka bumili ng cufflinks? Gauche, regalo ko sa'yo. Nabaliw ka ba? Bakit mo ireregalo sa basurang yan? Ma, wag mo namang sabihin yan. Kaarawan din ngayon ni Gauche. Ano nang sabi mo? Paanong nagkataon ng ganito? Siya nga kaya talaga si Loren. Ma, noon kay Loren, napakalaki ng pagkukulang namin. Sa hinaharap, sisikapin naming makabawi sa kanya, kapatid. Ang pananabik ko kay Kuya Loren ay hindi mas mababa kaysa sayo. Pinapangarap ko ring makabalik siya. Pero tingnan mong mabuti, ang taong nasa harap mo ay hindi si Loren kundi si Gauche. Tumahimik ka. Sinran, ganyan ka ba bilang ate? Bakit palagi kang kumakampi? Sa isang tagalabas? Ma, wag mong kalimutan, hindi lang si Luming ang kapatid ko. May isa pa akong tunay na kapatid na lalaki. Sino ka ba talaga? Ulitin ko ito sa huling pagkakataon. Ako si Gauche. At isa pa, kung ako man si Loren o hindi, ano ang kinalaman nito sa'yo? Sa puso mo, hindi mo naman kailanman itinuring siya bilang anak mo. Ngayon, nagpapanggap ka pa rito. Ganyan ka ba makipag-usap sa nanay ko? Tama nga pala. Muntik ko nang makalimutan ang mahalagang bagay. Nandito ako ngayon, para bigyan ka ng isang malaking regalo. Gauche, ano ang ibig mong sabihin? Ginoong Luming, kanina ay siniraan ninyo si Gauche. Sa pamamagitan ng pagbintang na kinopya niya ang inyong obra, nagdulot ito sa kanyang reputasyon at kalooban, nang hindi na mababawi pang pinsala. Dahil dito, magsasampa kami ng kasong paninirang puri laban sa inyo. Kung nagkamali ka, kailangan mong pagbayaran yon. Kung hindi ka naturuan ng mga magulang mo, ako ang magtuturo sa'yo. Tatay, ano na ang gagawin ko? Ayokong makulong. Sinran, mag-isip ka agad ng paraan. Ano pa ang magagawa ko? Siya ang may kagagawan niyan. Sarili niyang problema, siya ang humanap ng solusyon. Ano ba nang sinasabi mo? Kapatid mo siya. Si Loren, tunay ko ring kapatid. Hindi ko talaga maintindihan. Pakiramdam niyo may kasalanan kayo kay Loren. At inaamin niyong nagkamali kayo. Pero hanggang ngayon, kinakampihan niyo pa rin si Luming. Hindi ba ninyo ako mabigyan ng paliwanag? Sinran, sinabi na rin ni Gauche na hindi siya si Loren. Ma, paano kung siya nga? Ma, paano kung siya nga?
Kung ako ang nasa kalagayan niya, hindi ko rin kayo kikilalanin. Dahil sa puso ninyo, si Luming lang ang nariyan. Walang puwang si Luren. Ikaw, Bakit napakalakas ng boses mo? Ganyan ka ba makipag-usap kay mama? Ang kalagayan ng katawan ni mama, alam mo namang hindi pa maayos. Mula nang magkasakit siya ng malubha noong huli, hindi pa siya tuluyang gumagaling, lalo na noong pagkakataong, nakainom siya ng lason ng hindi sinasadya. Muntik na siyang hindi makaligtas. Sinran. Si Luren ang tunay kong anak. Pero noong panahong iyon, wala ka sa Jiangxi. Kung hindi dahil kay Mingming na nag-alaga sa akin kasama ng tatay mo noong may sakit ako. At noong pagkakataong iyon, na aksidente akong nakainom ng lason. Si Mingming din ang agad na nagdala sa akin sa ospital. Tubig. Mama, kukuha ako agad ng tubig para sa inyo. Mama, sa wakas nagising ka na. Anak, ano ba talaga ang nangyari? Anong nangyari sa kamay mo? Nasaan si Luren? Mama, nalason kayo, malubha ang kalagayan nyo. Sabi ng doktor, na naapektuhan ang inyong alaala. Mukhang ang mga alaala noong umatake ang lason, ay nakalimutan na nyo. Ang kamay ko, ay nasugatan habang dinadala ko kayo sa ospital. Nadapa ako noon, hindi pa nga pumayag si Kuya Luren na kami ni Papa, ang magdala sa inyo sa ospital. Pinilit niyang hintayin ang ambulansya, pero abutin pa yon ng 20 minuto. Hindi na kayo abot ng ganoon katagal. Mama, Masakit ba, anak? Kasalanan ko ito. Kung hindi mo ako iniligtas, hindi sana nangyari ito sa iyo. Kung ganoon, makakapag-ukit ka pa ba, anak? Mama, huwag ninyong sabihin yan. Mabuti at ayos ka lang. Ano ba ang halaga ng isang eskultura? Luming, oras na para palitan ng benda. Sinasabi nilang mas makapal ang dugo kaysa tubig. Pero hanggang doon lang pala iyon. Tama, tulad ni Luren, isang walang utang na loob na traidor. Hindi siya karapat-dapat tratuhin ng mabuti. Luren. Bakit palagi mong pinag-iinitan si Luming? Luke Sinran, pakiintindi ng mabuti. Si Luming ang unang kumalaban sa akin. Totoo, si Luming ay may mga pagkakamali rin. Pero huwag mong kalimutan, noong nagkasakit si nanay, siya ang laging nasa tabi niya. At ikaw, nasaan ka noon? Noong nilason mo ang pamilya natin, si Luming ang walang takot na nagbuhat kay nanay papuntang ospital. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang wasak ang pamilya natin. At dahil doon, napinsala pa ang isa niyang kamay. Bakit hindi mo pag-isipan ang sarili mo? Ikaw naman, Ano bang sinasabi mo? Ako ang nagligtas kay nanay. Ano bang sinasabi mo? Ako ang nagligtas kay nanay. ano ang sinabi mo? Luming, ano ang inilalagay mo sa baso ko? Nadiskubre mo pa rin pala. Sobrang swerte mo talaga. Wala ka nang ang 8 taon. Bakit bigla ka pang bumalik? Bakit hindi ka nalang manatili habang buhay sa iyong ampunan? Bakit hindi ka nalang tuluyang mamatay? Luming, ano bang sinasabi mo? Ikaw na walang kwentang basura. Ano ang karapatan mong makuha ang direktang slot sa King Bay Academy of Fine Arts? Bakit ikaw? Ano nang nangyayari? Naku, parang may nangyari kay Luming. Huwag kang gagalaw. Titingnan ko. Luming, ayos ka lang ba? Luren, ano nang ginawa mo sa kapatid mo? Anak, Ma. Ay. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko alam. Si Kuya. Si Kuya ang naglagay ng lason. Dinali pa niya ang kamay ko. Hindi ganoon. Siya, si Luming ang naglagay sa baso ko, ng kakaibang pulbos. Pinigilan ko siya, hindi ko alam kung bakit nauwi sa ganito. Mamaya, may darating na mga tao. Sabihin mong ikaw ang naglagay ng lason. Hindi ako ang may gawa. Hayop ka. Gusto mo bang makulong ang kapatid mo? Sirain ang buong buhay niya. Kalaunan, maling inakusahan ako bilang ang pangunahing salarin sa pagkalason. Dahil dito, nagdusa ako ng 8 buong taon sa bilangguan. Luke Sinran, naiintindihan mo na ba? Sa lahat ng taong ito, palagi mong ipinagtatanggol ang salarin at itinulak mo pa ako sa kapahamakan. hindi. Hindi ito totoo. Niloko tayo ni Luming. Napakaraming taon na ang lumipas, pero kayo pa rin ay walang natutunan kahit kaunti. Ano man ang sabihin ni Luming, pinaniniwalaan niyo agad. Sa totoo lang, ang kamay ni Luming ay wala namang anumang pinsala. Impossible. Sino ang gagawa ng kabaliwan na magpapanggap na may kapansanan sa loob ng maraming taon? Imbestigahan mo at malalaman mo ang totoo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mabubunyag ang katotohanan.
Tingnan mo ang ginawa ni Mingming. Bumagsak ng husto ang presyo ng stocks. Halos madamay at bumagsak ang buong kumpanya. Bakit ka ba sumisigaw? Biktima rin naman si Mingming. Kung may dapat sisihin, si Gao Chi iyon. Sinasadya niyang gumanti at manira. Tatay, nanay, may naiisip akong solusyon, at maaari pa itong makapatay ng 2 ibon sa isang bato. Mga kaibigan mula sa media, narito tayo ngayon upang magdaos ng isang press conference. Layunin nitong humingi ng paumanhin sa publiko tungkol sa sinabi ko noon na ang Ni Angel's Wings ng artist na si Gao Chi ay gawa ko. Totoong niloko ko ang lahat. Humihingi ako ng tawad. Ngunit, may dahilan ako kung bakit ko iyon ginawa. Ang obrang ito ay sa katunayan. Likha ng yumaong kapatid kong si Loren, bagaman tuluyan na, niya kaming iniwan. Hindi ko hahayaan ang sinuman, na dumisan ang kanyang mga naiwan na obra. Ginoong Lu, maaari po bang itanong, bakit ninyo itinago ang tunay na may akda ng King Angel's Wings? Paumanhin, ang pagkamatay ng aking kapatid ay napakalaking dago para sa akin. Hindi ko matanggap ang katotohanan iyon, kaya ako umaasa na sana, maunawaan niyo ang nararamdaman ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Gao Chi, hanggat hindi mo inaamin na ikaw si Loren, mananatili akong inosente. Kapag inamin mong ikaw si Loren, ilalabas ko ang tungkol sa dati mo, sadyang paglalason at pagpatay, pati ang madilim mong nakaraan sa kulungan, at isisiwalat ko ang lahat sa publiko. Masisira ang pangalan at reputasyon mo. Gao Chi, hindi ka maglalakas loob na aminin ang tunay mong pagkakakilanlan. Lene, tingnan natin kung paano mo pa ako lalabanan ngayon. May isa rin akong katotohanang ibubunyag. Sino yan? Ako. Ako si Loren. Siya si Loren. Hindi ba patay na siya? Kuya, ikaw nga talaga. Salamat at buhay ka. Buhay si Kuya. Loren, kung buhay ka pala, bakit hindi mo agad inamin noon? Alam ko, siguradong ayaw ni Kuya na madamay ang pamilya Lu. Tutal dati, hindi maganda ang reputasyon niya. Kuya, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin iwan. Sa isang taong paglayo mo sa bahay, hindi kami tumigil sa paghahanap sa'yo. Si Mama at Papa ay patuloy na gumagawa ng kawanggawa para makabawi sa'yo sa mga nagawa naming pagkakamali noon. At ako rin, handa akong isugal kahit maakusahan ng paninirang puri. Basta't ang mahalaga ay, makauwi ka na at makasama kami muli. Anong kasalanan ang nagawa ni Loren noon? Hindi mo ba alam, nakulong siya noon dahil sa paglalason at nagsilbi ng 8 taon sa bilangguan. 8 taon? Huwag mo akong hawakan. Loren, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Sa ginagawa mo, nasusuklian mo ba ang pamilya mo? Tama. Nasusuklian mo ba ang pamilya mo? Nasusuklian mo ba ang pamilya mo? Tama na. Tumigil na kayo. Pinatawad na namin si Loren. Walang utang na loob na anak, bumaba ka na agad. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Hindi pa tiyak kung sino talaga ang nang-api kanino. Dahil wala naman sa inyo ang nahihiyang mapahiya. Sasamahan ko kayo hanggang sa huli. Sa okasyong ito ngayon, ito ang pinakaangkop na pagkakataon para ibunyag ang katotohanan. Katotohanan? Anong katotohanan? Ang katotohanan tungkol sa sinadyang paglalason. Sinadyang paglalason, ano ba talaga ang nangyari? Impossible, nagpapanggap lang siya para manakot. Wala naman siyang ebidensya. Noon, malubha ang sakit ng ina ko. Ako ang nag-alaga sa kanya araw at gabi. Pero si Luming naman dahil takot mahawa, lumayo at umiwas sa amin. Kalaunan, natanggap ko ang liham ng pagtanggap mula sa King Bay Academy of Fine Arts. Ngunit dahil sa inggit niya sa akin, sinubukan niya akong lasunin. Pero aksidenteng ang mga magulang ko ang nakainom ng lasong sabaw. Ako ang nagbuhat sa aking inang nawalan ng malay dahil sa pagkalason at naglakad papuntang ospital ng hakbang-hakbang. Pero siya naman, habang naghahanap ako ng doktor, inagaw ang kredito na dapat ay sa akin at pinaratangan pa ako na ako raw ang sadyang naglason. Dahil doon, nagdusa ako ng walang kasalanan at nakulong ng 8 taon. Loren, ikaw pala ang nag-alaga sa akin noon at nagligtas ng buhay ko. Hindi maaari. Nagsisinungaling ka. May ebidensya ka ba? Narito ang ebidensya. Ito ang mula sa insidente ng paglalason noon. Ang talaan ng mga tawag ni Loren. Hello, 120. Sa Lu Family Villa, Lucy Avenue. May nalason sa pagkain. Pakiusap, magpadala agad kayo. Hello po, mula ito sa ospital. Pinakamabilis, makakarating kami sa loob ng 20 minuto. Ano ang kalagayan ng pasyente? 20 minuto. Hindi na abot iyon. Bubuhatin ko si Mama papunta sa ospital. Huwag mong gagalawin si Mama. Baka hindi pa kayo nakakarating sa ospital. Bawian na siya ng buhay. Diyos ko, paano nagkaroon ng ganitong taong walang utang na loob? Muntik na akong malinlang niya. Iba ang pinapakita sa harap. Iba naman ang ginagawa sa likod. Diyos ko, ano ba talaga ang nagawa ko sa loob ng mga taong ito? Gaano ba kalaking bagay ito? Kailangan mo ba talagang sabihin dito? Naisip mo ba ang kapakanan ng Lu Group? Ngayon talagang papatayin kita, suwail na anak. Paumanhin, Ginoong Zhao. Ang Lu Group ay hindi na sa inyo. Ano ang sinabi mo? Loren, babawi ako sa iyo, pangako. Talaga bang gusto mong bumawi? Siyempre, Kahit ano, gagawin ko.
Kahit ano, papayag ako. Noon, ang Lu at Zu Group, para patatagin ang presyo ng stock, hindi pinakinggan ang paliwanag ko, at ipinilit na ipakulong ako. Ngayon, babawin ko. Ang lahat ng nararapat sa akin. Hindi naman siguro sobra yon, di ba? Ano ang gusto mo? Gusto ko ang Lu Group. Bumagsak ng husto ang presyo ng stock. At sinamantala ko iyon para bilhin ang Lu Group sa mababang halaga. Ikaw, Mula ngayon, ang chairman ng Lu Group ay si Gao Che. Gauche. Bilang chairman ng Lu Group, inaasahan kong ipigil niyo ang mga chismis tungkol sa akin. Hanggang dito na lamang. Kung hindi, mananagot kayo sa batas. Bilang kinatawan ng Kimeng Capital, inaaanunsyo ko na kami at ang Lu Group ay pipirma sa kontratang nagkakahalaga ng 1 trilyon. Naniniwala akong sa amin, sa pagtutulungan natin, tiyak na makakamit natin ang napakalaking tagumpay sa negosyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kapag sinabi ko, hindi na iyon sorpresa. Iabot mo ang kamay mo para sa atin, sa isang matagumpay at masayang pagtutulungan. Sa susunod na buwan, ang art auction ni Gauche ay gaganapin ayon sa schedule. Sa araw na yon, si Professor Losha ay personal na dadalo. Inaanyayahan namin kayong abangan ito. Talagang ipinagmamalaki tayo ni Gauche dito sa Giant. Sa negosyo at sa sining, pareho siyang namamayagpag. Talagang nakakataba ng puso. Ito ang ibig sabihin ng, hindi man hindi gumaganti ang tadhana, hinihintay lang ang tamang panahon. Kayong lahat, kayo. Tatay, anong nangyari sa'yo? Tatay! Luming, hindi mo na ba kaya? Nasa unahan pa ang mas matinding eksena. Eh, kumusta na si tatay? Si tatay ay, wala na sa panganib ang buhay. Pero may sakit siya sa puso. Sabi ng doktor, kailangan muna siyang manatili sa ospital para maobserbahan. Kung ganoon, pupunta ako sa ospital para dalawin siya. Mas mabuti pang huwag ka nang pumunta. Natatakot ako na kapag nakita ka ni tatay. Mas stress na naman siya. Eh, pati ba ikaw, hindi mo ako pinaniniwalaan? Luming, pwede ba? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Hanggang kailan mo kami lolokohin? Eh, si Luren talaga yon. Siya mismo ang hindi naglinaw. At saka, ako rin ang nag-alaga kay mama. Naiintindihan ko na, dahil ampon lang ako, kaya ang pag-aalaga ko, at ang pagiging mabuting anak ko ay walang halaga sa inyo. Tutal, may pagkakaiba talaga ang malapit sa hindi. Hindi ba? Dahil ampun ka. Kaya lalo kitang inalagaan. Dahil ampun ka. Kaya kaming lahat sa'yo, mas naging maalaga pa kaysa kay Luren. Paano mo nasabi? Ang ganang kalamig na mga salita, magpahinga ka muna ng maayos. Si Lupsin Ren na yon ay, kampi na kay Luren. Luren, hintayin mo ako. Hindi kita palalampasin ng basta-basta. Malalaman mo na agad kung nagpapanggap lang ba ang kamay niya. Luren, anong ginagawa mo rito? Luren, bakit ka nandito? Luren, ano ang balak mong gawin? Sa talino, hindi mo ako kayang talunin. Huwag mong sabihin pati sa lakas ay talo ka pa rin. Eik! Butler, may tao ba dyan? Tulong! Luren, matagal ko nang hinihintay ang araw na to. Luming, ngayon ipapakita ko sa'yo ang tunay mong kulay. Luren, nakipag-engage lang naman ako kay Ihan. Iyon lang naman. Nasaktan na agad ang loob mo, tulad ng inaasahan. Peke lang ang sugat sa pulso mo. Panalo ako. Lubos na lubos ang panalo ko. Ikaw habang buhay, hindi mo ako matatalo. Tingnan mo ang sarili mo, isinugal mo ang buhay mo para magligtas. Ginawa mo ang lahat para mapasaya ang pamilya. Pero sa huli, ano ang napala mo? Basta magpanggap akong ang pulso ko, ay ikaw ang sumugat. Hindi ka na makakabangon pa kailanman. Maging ang pamilya man, o si Ihan mismo. Sa huli, mapapasakin ang lahat, at ikaw. Habang buhay kitang yuyurakan sa ilalim ng aking mga paa. Talaga ba, balang araw, ang tunay mong pagkatao, ay mabubunyag din? Sa tingin mo ba, paniniwalaan nila ang mga sinasabi mo? Maniwala man sila o hindi, hindi na mahalaga. Kung maniniwala man sila sa akin, hindi na rin yon mahalaga. Ang mahalaga, hindi ka na nila paniniwalaan. Luren, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Huwag ka nang magsalita, kung makapanakit ka. Kamukha mo talaga si Dad. Tumigil kayo, ano nang ginagawa ninyo? 8. Si Luren, nang walang pakundangan, binugbog niya ako nang walang dahilan. Buti na lang dumating ka agad, kung hindi. Kung hindi, baka mapatay mo ang sarili mong kapatid. Hindi ba? Nakita mo naman ang lahat, di ba? Luren, napakatuso mo talaga. Luxinran, niloloko ninyo ako. Mabuti kong kapatid. Kung hindi ko ginawa ito, paano gagaling agad ang kamay mo, nang ganito kabilis? Luming, may papaliwanag ka pa ba?
Ming Ming. Gumising ka. Gusto ko talagang makita kung hanggang saan si Luming sa pagpapanggap niya. Hello. 120 ba ito? Ang kamay ng pasyente ay talagang maayos na at maaari nang igalaw ng normal. Doktor, ang braso niya, kailan ba talaga ito gumaling? Iyan ay, mahirap sabihin, hindi mahalaga kung kailan siya gumaling. Ang mahalaga, gumaling na siya. Hinihintay ko ang araw na ito, nang napakatagal. Ming Ming, mabuti kong anak, sa wakas nagising ka na. Tay, ikaw nga talaga, akala ko, hindi na kita makikita pang muli. Sili ka talaga, ano bang sinasabi mo? Nakalas ka sa malaking kapahamakan, kaya siguradong may darating na biyaya. Sabi ng doktor, ang kamay mo, ganap ng gumaling. Talaga? Totoo. Hindi niyo ako niloloko. Talagang magaling na. Sobra talaga akong natakot noon. Akala ko ang braso ko. Bakit bigla na lang nagkalakas? Talaga? Kung ganon, isa nga iyong himalang medikal. Ming Ming, Hindi pa kita napagsasabihan. Paano ka naging ate niya? Nahimatay na ang kapatid mo. Kapag may masama sanang nangyari sa kanya, hindi kita patatawarin. Si Luren po. Tay. Si Luren. ang unang nakapansin na nahimatay si Luming, siya ang tumawag ng ambulansya. Buti na lang at nandoon si Luren. Kung hindi, at hindi siya nadala rito para ma-check, hindi namin malalaman na ang kamay ni Luming ay wala naman talagang problema. Ming Ming, magpasalamat ka na agad sa kuya mo. Salamat, kuya. Walang anuman. Ming Ming, hindi lang namin alam kung ilan pa ang itinatago mong sorpresa na hindi namin alam. Ang galing mong magbiro. Ming Ming, ano pa ba ang itinago mo sa amin? At gaano karami iyon? Lao Zhao, napapansin mo ba na parang lalo nang nagiging iba si Ming Ming? Parang siya ay hindi katulad ng inaakala natin na ganoon kabait. Ano? Bumalik na ang tunay mong anak, kaya hindi mo na matiis tingnan ang inampon mong anak. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Mas mabuting hindi nga iyon ang ibig mong sabihin. Kung hindi, nakakahiya kapag kumalat ang balitang iyan. Pakiramdam ko lang, sobra ang pagkakautang natin kay Luren. Gusto ko siyang mabayaran at makabawi ng maayos. Kinuha na nga niya pati ang lugro. Hindi pa ba sapat iyon? Sa simula pa lang, ang lugro ay nakalaan para kay Ming Ming. Ngayon, Nakalimutan mo na ba na si Luren ang tunay mong anak? ako, Tay, Nay, ano ang pinagtatalunan ninyo? Wala lang ito. Magbabayad lang ako ng bayarin. CJ. Kung tama ang alaala ko, si Mingming ay AFC negative rin ang dugo. Hindi. Impossible. Hindi maaaring ganoon lang ang pagkakataon. Siguro nag-iisip lang ako ng sobra. ano ang ginagawa ninyo? Utos ni Madam na ihanda ang silid ng Young Master at ayusin ito. Lahat ng gamit ay dapat ang pinakamaganda. Ililipat ako ni Mom sa ibang kwarto. Ang saya naman, mas maganda ito kaysa sa dati kong silid. Mas maayos ito ng sobra. Pangalawang Young Master. Ito ay para sa nakakatandang Young Master na inihanda para kay Luren. Ano? Luren? Lumabas ka. Umalis ka sa harap ko. Layasan niyo ako. Luren? Bakit? Bakit sa pagbabalik mo, inaagaw mo agad ang lahat sa akin? Bakit? Bakit mo inaagaw ang buong buhay ko? Nay, Kung magpapatuloy ka pa sa pagiging irasyonal at pag-iskandalo, mas mabuti pang bumukod ka na. Sa pagkakataong ito, si Mama ay isusugal ang buong buhay at kapalaran niya. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang lahat. Sana, mapatawad mo ang Mama. Luren. Huwag kang masyadong magdiwang ng maaga. Ipaparanas ko rin sa'yo kung paano masira ang pangalan at reputasyon, ang pakiramdam ng mawala ng lahat. Anak, noong huli mong kaarawan, hindi nakaabot si Mama na makapaghanda ng regalo para sa iyo. Ngayon, sinasadya talaga ni Mama na bumawi at bigyan ka ng regalo. Tingnan mo, narito ang titulo ng mga ari-arian at pati mga sertipiko ng shares. Ayoko. Luren, ito na ang lahat ng ari-arian ni Mama. Ibinigay na niya ang buong makakaya niya para maibigay sa iyo ang pinakamabuti. At ano naman, kailangan ko bang magpasalamat at umanaw ng utang na loob? Napakaraming taon na ang lumipas. Pero hindi pa rin niyo naintindihan kung ano talaga ang gusto ko, sa kaibuturan ng puso ko. Bukod pa roon, hindi ako nagkukulang sa pera. Anak, alam ni Mama na nagkamali siya. Bigyan mo pa si Mama ng isa pang pagkakataon. Maaari ba? Akala ko noon, nakahanap na ako ng kanlungan. Pero ano ang kinalabasan? Sa buhay ko, lahat ng unos at paghihirap, kayo rin ang nagdala sa akin. Noong kailangan ko kayo, wala kayo sa tabi ko. Ngayon, hindi ko na kayo kailangan. Luren, anak. Kung gusto mong umiyak, ilabas mo lang. Tao rin ang mga lalaki. Gagaan ang pakiramdam mo kapag nailabas mo. Wala ba talaga akong kwenta?
Akala ko, nakalaya na ako sa nakaraan. Akala ko, kaya ko nang hindi ito dibdibin. Pero bakit? Sa loob ko, masakit pa rin at sobrang lungkot. Sobrang sama ng loob ko. Ang relasyon sa pamilya, hindi mo basta nakakalimutan dahil lang gusto mo. At hindi rin madaling talikuran kung kailan mo maisipan. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Maraming bagay na hindi mo kayang basta bitawan. Suwan, salamat sa'yo. Kung wala ang pagsama mo sa akin, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala, anumang desisyon ang gawin mo, lagi kitang susuportahan. Tagapangulo, ito po ang hinihingi ninyo, listahan ng mga shareholder. Bay Simon, Lu Ming, kaninong anak ka ba talaga? Ming Ming. Ang Lu Group ay para sana sa'yo. Hindi ko akalain, agawin yun ng swell na si Loren, at kukunin mula sa atin. Hindi mo naman sinisisi si Papa, di ba? Paano naman mangyayari yon, tatay? Pakiramdam ko lang, pinaghirapan nyo, ang buong buhay nyo, tapos ganito na lang, inaagaw niya ng napakadali. Hindi ko matanggap para sa inyo. May isa pa akong sasabihin, hindi ko lang alam kung dapat ko bang sabihin. Sabihin mo, si Mama, ipinasa ang lahat ng ari-arian niya, kay Loren. Ano? Ming Ming. Talagang napagkaitan ka, tatay, hindi ako nagrereklamo. Ikaw ang nagturo sa akin na ang mga nawala sa'yo, dapat mong bawiin gamit ang sarili mong kamay. Talagang, mabuti kang anak ni tatay. Loren, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Alamin mo agad ang buong katotohanan. Ang pagkakakilanlan ni Bai Siming, siya ang chairman ng board. Asikasuhin ko agad. Kapatid, tinatawagan kita pero hindi ka sumasagot. Kaya ako na mismo ang pumunta para hanapin ka. Ano ang kailangan mo rito? May kailangan ka ba? Si Mama nitong mga nakaraang araw, araw-araw umiiyak. Pumayat na siya ng husto. Tutal, siya ang nagsilang at nagpalaki sa atin. Ina natin, nakikiusap ako sa'yo. Umuwi ka na kasama ko, at dalawin mo si Mama. Totoo, siya ang nagsilang sa akin. Pero bakit hindi ko maalala na pinalaki niya ako? Nagsilang pero hindi nagpalaki. Hindi karapat-dapat tawaging ina. Alam ko, kasalanan namin ang lahat. Nagkamali kami noon. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo. Sumama ka na sa ate mo pa uwi. Maghapunan lang tayo. Isang beses lang. CJ, Talaga? Pumayag ka? ngayong gabi na lang. Kung ganon, usapan na. Siguraduhin mong darating ka. Kapatid, hihintayin kita. Sana pagdating ng gabi, makangiti pa rin kayo. Loren, bakit ka na parito? Mukhang ang isang ito ay hindi lang basta manager. Manager ko siya, pero higit pa roon, girlfriend ko rin siya. Bakit bigla mo na akong ipinakilala sa publiko? Ayaw mo ba? Kung ganon, babawin ko. Nang makita si Kuya Loren, na napakasaya, masaya rin kami para sa kanya. Tama, Ate Ihan. Gutom na siguro ang lahat. Halika, maupo ka. Umupo ka na at kumain na tayo. Hipag, dito ka umupo. Dahil si Loren ay kasama na si Shensuan, at sila na. Yihan, mula ngayon, huwag mo na siyang isipin pa. Ang kasal ninyo ni Mingming, itakda na natin sa susunod na buwan. Hindi ako pumapayat. Nangako na ako simula pa noong bata ako. Kay Loren, na siya lang ang papakasalan ko sa buhay na ito. Ikaw, Hay naku, tama na. Kumain na lang tayo ng maayos. Bakit pa pinag-uusapan iyan? Bata pa ang mga bata. May sarili silang mga desisyon. Tayong mga matatanda, huwag na tayong makialam. Lucy, bakit ka ba? Laging inuuna ang iba. Zhao Zhenhua, nakalimutan mo na ba na si Loren ang sarili mong anak? Bakit ka laging kumakampi kay Luming? Wala akong kinakampihan. Kung may dapat sisihin, ikaw yon sa pagpapalaki mo sa kanya na walang galang at walang respeto sa iba. Hindi ka raw kumakampi, ha? Kung ganoon, sa harap ng lahat, magpaliwanag ka. Sino si Bai Siming? Bai Siming, parang pamilyar ang pangalang iyan. Naalala ko na, kaya pala, siya pala ang dati mong kalaguyo sa probinsya. Hindi ba? Ayos bakit hanggang ngayon, nakikipag-ugnayan ka pa sa babaeng iyon, at hindi mo pa pinuputol ang relasyon? Anong pinagsasabi mong kalokohan? Loren, huwag mo akong paratangan ng walang basehan. Maglabas ka ng ebidensya bago ka magsalita. Ebidensya? Siyempre. Matagal ko nang inihanda ang ebidensya. Ayon sa pagsusuri ng aming sentro, sina Zhao Zhenhua at Luming ay mag-ama. Hindi lang iyon. Ang pagkawala ko noon, ay siya rin si Zhao Zhenhua, ang may kagagawan. Pagkaraan ng isang buwan,
Iniuwi niya si Luming sa bahay. At ipinangalandakan na, inaampon niya ito, sa lahat ng taong ito, patuloy niya kaming niloloko, kami lahat, ay pinaikot-ikot niya. Tatay, talaga bang pinagtaksilan mo si nanay? Talaga bang sa labas, nagkaroon ka ng ibang babae, at nagkaanak pa kayo? Ang kabit na iyon ay si Bai Siming. Tama ba? Malinaw naman, siya ang anak namin ni Siming. Bakit mo ginawa ito sa akin? Kung hindi lang noon, nauna kitang pinakasalan, si Siming ang napangasawa ko, hindi sana siya, namatay sa hirap ng panganganak. Sa harap ko, noon, sumumpa ako sa langit, na sa buong buhay ko, gagawin ko ang lahat, para maalagaan ng mabuti, ang anak namin ni Siming, upang makabawi, sa kanilang mag-ina, sa pagkukulang ko sa kanila. Noon, ikaw ang makapal ang mukhang humabol sa akin. Sinabi mo, na mamahalin at aalagaan mo ako habang buhay. Zhao Zhenhua, nakalimutan mo na ba, noong ikinasal tayo, kung paano ka nangako sa ama ko, ano ang ipinangako mo? Ikaw ang nagpumilit na mapangasawa, ang pamilya naming Lu, at maging manugang na tumira sa bahay ng Lu. Ikaw ang nagpumilit na mapabilang sa pamilya naming Lu, maging manugang ka ng pamilya Lu, at tumira sa amin bilang napangasawa ng anak ko. CJ, naiintindihan ko na, kaya pala, nandito ka para sa ari-arian ng pamilya namin. Ginamit mo ako, para unti-unting makaakyat sa tuktok, at pagkatapos, isang sipa mo akong itinulak pabagsak sa kailaliman. Zhao Zhenhua. Maniwala ka man o hindi, noong una, kaya kitang paangatin mula sa wala. Ngayon, kaya rin kitang gawing walang-wala. Zai. Mag-asawa tayo, may utang tayong malasakit sa isa't isa. Sumusumpa ako, mula nang mamatay si Siming, sa loob ng maraming taon, wala akong ginawang, anumang ikakasama ng loob mo. Gusto mo pa akong purihin ka, hindi ba? Ano pa ba ang gusto mo? Isa talaga akong tanga. Sa loob ng maraming taon, isinantabi ko ang lahat para sa inyo. Kayong dalawang walang konsensya, at napabayaan ko ang sarili ko. Dugot laman na anak ng napakatagal. Ngayon, palalayasin ko kayong dalawa, mula sa pamilya Lu. Napakalupit mo naman, talagang gusto mo kaming paalisin. Saan kami pupunta? Kung saan ninyo gusto, doon kayo. Wala na akong pakialam. Ikaw talagang, babaeng malamig ang puso at walang awa. CJ, aalis kami kung aalis. Bilang, marangal na, chairman ng Lu Group, hindi ako naniniwalang kapag umalis ako rito. Wala na akong mabubuhay na paraan. Nako, kung ganyan ang sinabi ni Papa, wala tayong makukuhang kahit isang sentimo. At wala rin siyang pera. Kung sasama tayo sa kanya, hindi maaari. Ayokong mamuhay ng ganoon, ng isang miserableng buhay na walang-wala. Mei Ming, umalis na tayo. Sumama ka sa tatay mo. Bitawan mo ako. Ma. Nagmamakawa ako sa'yo, huwag mo akong palayasin. Hindi ko naman talaga kilala, ang kung sinong Bai Siming, sa buong buhay ko, ikaw lang ang nag-iisa kong ina. Ma. Ikaw mismo ang nagpalaki sa akin. Ma, ayokong mawalay sa'yo, ayokong umalis sa pamilyang ito, ayoko talaga. Ming Ming, mag-isip ka nga ng malinaw, ang tatay mo ang, sa mundong ito, ang tanging kamag-anak mo, huwag kang mag-alala, kahit ibenta pa ng tatay mo ang lahat ng mayroon siya, hindi niya, hahayaang maghirap ka kahit kaunti. Manahimik ka. Luming, ikaw ang nakasakit kay mama. Wala itong kinalaman sa akin. Gusto ko lang makasama si mama. Ayoko sa'yo, hindi kita kilala. Luming, mag-isip ka nga ng malinaw. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi kita kinikilalang ama. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nabuhay bilang isang ampon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako iniwan ni Ihan. Matagal ko na sana siyang asawa. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Anak ko. Talaga bang itinatakwil mo na ang tatay mo? Isang taong tulad mo, ay hindi karapat-dapat maging ama ko. Ang tulad mong tao. Mas mabuti pang mawala na lang sa mundo. Luming, buong buhay ng tatay mo, ay ibinuhos niya ang lahat ng lakas at puso niya, para protektahan ka. Tatay. Tito, ano na nangyari, tay? Tumawag kayo agad ng ambulansya. Kumusta na ang tatay ko? Paumanhin po, ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya. Makikiramay po kami. Inay, huwag mo akong iwan, magiging mabuti akong anak sa'yo, babawi ako sa'yo, habang buhay kitang aalagaan at mamahalin. Baka mas mabuti kung hayaan na lang natin siyang manatili. Luming, paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo kilala si Bai Siming. Pero nakita ko, sa visitor log na ito, taon-taon nakalista ang pangalan mo. Sa puntong ito, nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Ikaw ang pumatay sa sarili mong ama. Gusto mo bang pahirapan pa ako ngayon? Hindi. Inay, hindi ka dapat umiyak para sa basurang tulad niya. Anak, ano ang itinawag mo sa akin? Anak, tama ka.
Para sa basurang tulad niya, hindi ako dapat magluksa. Ikaw lang ang kailangan ni Mama. 8. Lumayas ka sa harap ko. Napaka-ipokrito mo. Nasusuka ako sa tuwing nakikita kita. Dahil sa'yo ang lahat ng ito. Papatayin kita. Luming, kumalma ka. Ano nang balak mong gawin? Yihan, hindi totoo ang sinasabi nila. Maniwala ka sa akin. Si Loren ang may kasalanan ng lahat. Siya ang may pakanan ng lahat ng ito. Luming, kumalma ka. Tama na ang kaguluhan mo. Lumeng, kakapatay mo lang mismo, sa mundong ito, sa nag-isang taong tunay na nagmamahal sa'yo. Ano ang pakiramdam na iwan at talikuran ng lahat? Sasabihin ko sa'yo, wala pa ito sa kalahati ng pinagdaanan ko nitong mga taon. Ang nasaktan ay isa lang sa 10,000. Hindi ba't ikaw ang pinakamahusay? Sa pagpapanggap na baliw at mangmang, may alam akong lugar na bagay sa'yo. Bitawan mo ako. Hindi ako baliw, hindi ako. Loren, sinira mo ang lahat sa akin. Papatayin kita. Lubhang hindi matatag ang emosyon ng pasyente. Bilis, turo ka ng pampakalma. Huwag. Bitawan mo ako. Nurse. Ako. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Gusto kitang mamatay. Bitawan mo ako. Ming, nakikiusap ako sa'yo, anak. Buksan mo ang pinto. Ming, Ma, ako na. Ming, nakikiusap si Mama. Buksan mo ang pinto. Huwag mong saktan si Loren. Ming. Bitawan mo ako. Nagsimula ang lahat sa pamilya Lu, kaya doon din natin ito tatapusin. Sabay na tayong mamatay, sige na. Mamatay ka na, Loren. Ayos ka lang ba, Loren? Mamatay ka na. Yihan. Loren. Ang utang ko sa'yo. Nababayaran ko na. Magpakatatag ka. Ano pang tinatayo ni Rian? Tumawag kayo ng ambulansya. Tingnan mo ang pamilyang ito, ang saya at payapa nila. Isang tahanang tunay na sayo. Yihan. Susundan na kita. Wan, ikaw at si Loren, babalik na ba talaga sa Italia? Hindi ba pwedeng huwag na kayong umalis? Hindi kayo kayang pakawalan ni Mama. Na, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Para makabawi sa inyo, pwede ba? Ma, aalis na kami. Baka maiwanan na kami ng eroplano. Anak, hindi ka na ba mananatili rito? Hindi ba? Hindi mo pa rin ba kayang magpatawad? Sa akin at sa ate mo, kinikimkim mo pa rin ang galit sa nakaraan. Tapos na ang lahat ng nangyari noon. Wala na itong kinalaman sa pagpapatawad. Ngayon, gusto ko na lang magpatuloy at tumingin sa hinaharap. Kung ganun, babalik ka pa ba? Hindi na ako babalik. Hindi ka na ba talaga babalik? Tumingin ka sa hinaharap. Huwag ka nang lumingon pa.